pasubo alang kanatong tanan nga nahimong kabahin sa kinabuhi sa atong gitalingwan nga igsuon. Sa dili pa ta magsugod, maghatag ko mahubo ang pag-ampo dahil ang ato ang chaplain sa Adventist Hospital Davao, Pastor sa Bandal. Sa hamubo nga mensahe na maghahatag ka nato og dugang pagsabot sa isaad sa Ginoo nga everlasting life. Mao'y atong ginapaningkamutan nga mabatnan sa ato ang pagkinabuhi ng kalibutan o man sa atong panglantaw human sa kinabuhi nga ato ang gipahimuslan nga gitugyan sa labaw nga pagkatao. Yan yung tanan sa pagtulong alang sa pagkatao. Dalaygon ng salimbaho na mga Diyos, dalampanan na mo nga hari o maghahatag sa tanan na mong panginahanglan. Ining kahaponon ng Diyos, kami nagapasalamat sa imong pagpakikuban sa namong tanan. Luyo sa mga kasub-anan o kasakit, sa mga kabalaka o kahasubo, kami nagasaling o Diyos sa imong balaang ngalan. Kung saan ining kahaponon, among ginatugyan, among kaugalingon, sa iyong halad, sa iluwi kami o Diyos sa among mga kalapasan, aron mahimo kaming tapos sa pagpakikambit sa imong gugma o kaluoy. Ug labaw sa tanan, kami niining kahaponon magapamati sa mga mensahe. Ginaot pa o Diyos imong hawanan among una-una o kasing-kasing na dili kini magaman sa panguna-una nga kami nagkalain-lain og ginuuhan apan among gawaton ang pulong sa Ginoo uban sa pagkamapasalamaton tungod kay kini makahatag ka namo og kalinaw ug pagsabot sa imong gugma og kaluoy alang kanamong tanan. Panalangini ang pamilyang Wayan, Taso ug uban pa nga mga pamilya nga nahilang bigit sa mga igsuon nga naa diri karon nagapahulay sa mga tubangan. Naot po Diyos ka maghahulib sa ilang kasubo, maghahatag ikaw kalipay sa pagpangalaga diha kanimo aron sa ingon kaming tanan mahimong andam sa imong sa imong pagbalik. Salamat o Diyos sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo, sa imong pagpasaylo sa imong mga salao, sa pagdawat kanamo isip imong mga inanak tungod og alang sa dugo nga imong giula diha sa Kalbaryo sa krus. Salamat sa imong pagtubag kini kana among ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoong manluluwas. Amen. Amen. Karon na itong ihatag si Pastor sa Pansini sa Bandal alang sa mensahe. Kaya yun kanan sa Okay, mangliguta, may gabi sa tanan. Gabi na ba o adlaw pa? May hapon. So sa nahibaw-an ako si Sir Flong nag-request siya sa ko ang mohimo reg service ang Adventist Hospital. Nahibaw-an ako nga ugma di ay dalon ni sa Cagayan, no? Unya wala ko magdahong mga higala, mga igsoon nga makahimo sa pagserbisyo sa inyo diri gumikan kay daghan naman ang nagserbisyo. Pero sa diha nga ni kontak sa ko si Sir Plong, wala ko kabalibad kay amigo suod po din nga amigo ni si attorney, no, Ma'am Vivian. Now ako nagatuong nga ang atong kinabuhi sa kalibutan walay siguro pero ang kamatayon nato sigurado, no? Unya ako sab nagtuo nga kini nga senaryo nga ingon niini mao ni ang kanunay na kong giampo sa Ginoo sa the moment na mumata kong pagkabuntag, because every morning is a morning resurrection. Unya giampo na ko sa Ginoo nga Ginoo kung naa may tao nga akong maistorya karon, akong giampo nga sa di pa mo undang akong ginhawa gusto na ko nga naay mga tao nga mahibalo unsa gyud ang imong gusto, no, unsa imong kabubuton. Ako isulti sa inyo mga igsoon nga walay laing tinguha, walay laing gusto sa Ginoo nga ang tao maluwas, no, makaadto sa gingharian sa langit. O ang gusto sa Ginoo walay daotan. Walay daotan nga mahitabo. So kining mga nahitabo ni Attorney Richard, dili ni siya pagbuot sa Ginoo. So sayop ta siya, kanang moingon mo pag namatay may pagbuot sa Ginoo. Sayop po na kanang nga gibawi sa Ginoo ang kinabuhi sa tao. Kay actually ang Ginoo naghatag, dili siya pareho sa tao nga hatag bawi, bawion dayon kung magkasala ka. Ang Ginoo gugma og dili siya mobawi og kinabuhi. Ang iyahra gihatag niya unya ang kamatayon ni abot ra sa diha nga bisag wala ta hilabti sa Ginoo kay ang Ginoo, ang trabaho sa Ginoo mao gyud ang paghimog maayo. Wala siya naghimog daotan. Kinsa may tighimog daotan? Titan. So ang kung nay mga disgrasya,
tulumanaw na ni Satanas, no? So itugot lang sa Ginoo. So that's why nga niya kita karon para makapabalandong punta sa pulong sa Ginoo. Na unsa gani spelling sa Bible, ma'am? Nalimot ko sa imong ngalan. Ma'am Beauty, no? Unsa gani spelling sa Bible? B-I-B-L-E. Na ang both ingnon niya na sa acronym Basic Instructions Before Leaving Earth. No, sa di pa ta mo biya nining kalibutan na ay instructions. Nya akong awhag sa inyo nga sa di pa mo undang atong ginhawa, moadto ta kung makaulit ta sa tong balay, taga na tong higayon nga mabasa nato ang Biblia. Pero akong sulti sa inyo ayaw sa magbasa sa Biblia kung dili ayaw magbasa sa Bible, sa narrative sa Bible, kung di ninyo mabasa ang Exodus 20. Kung saan ang Exodus 20, ang 10 Commandments, ang napulo kasugo sa Ginoo. Actually, kining Bible, mga kaitsunan, mga tanak ko sa imo, Sir Prong, baga ba ang Bible nipis? Actually, sultihan mo na ako, mas baga pa kung naong. Nipis yung kaining Bible, mga igsoon. No, nipis na siya. So, unsa may nakabaga sa Bible di ay? Ang nakabaga sa Biblia is narrative sa mga tao nga nagsupak sa sugo sa Ginoo o sa mga nagtuman sa sugo sa Ginoo. So, asa may daghan, nagsupak o nagtuman? We are all in rebellion against God. Actually, kung balaod ang hisgutan, kay kini si attorney, abogado man kung balaod yun ang hisgutan, kita tanan, rebelde ta sa Ginoo. Makasasala ta. Now, ang nakaayo lang na ay cross, di ba? Kinsa man ang namatay sa cross? Si Kristo. Kabantay ka ang cross symbol of the Ten Commandments. Kay ang cross, ang vertical relationship, paghigugma sa Dios sa tibok yung kasing-kasing, usog kalag ug hunahuna, na nasa Matthew 22 verse 34 to 40. Unya, ang second is like unto it, kanang horizontal relationship, makahigugma lang ka sa Dios, Ma'am Beauty, kung ang fulfillment mahigugma ka sa imong isikataw, that is horizontal relationship. Mao na siya, vertical, horizontal niya. We are all guilty beyond reasonable doubt. Kita makasasala. Si Kristo namatay sa Kalbaryo sa krus para kita tubson ta sir. Ang bersikulo nga akong ibilin sa inyo karon makita ni sa 1 John 4:8. Unsa gani gingon dito sa 1 John 4:8? Whoever does not love does not know God because God is love. Unya akong gitan-aw ang word nga 4:8 sa Philippians 4:8 giingon dito, whatsoever things is good, whatsoever things is of good report, think on these things. So unsa daw maayo nga butang ato daw hunahunahon. Unya giatrasan ako sa Genesis chapter 4 verse 8, nag-ingon po dito nga ang si Cain iyang gidala si Abel dito sa kapatagan, unya iyang gipatay si Abel. So kanu saan nagsugod nga adunay pagpatay sa diha nga nakasala ang tao o duha pa lang ka igsuon nagpinatsyari na. So kung tan-aw nimo ang senaryo na sa Genesis 4:8 ang usa ka manghod ba to si Cain or usa ka magulang iyang gipatay iyang manghod. So dinhi nagsugod ang gitawag nga hidden agenda nga mao ang pagpatay og tao. Sa dihang nakasala na ang tao dunay kamatayon og ang kasing-kasing og hunahuna sa tao kung unsa na pagpatay og tao. Mo na mga kaigsunan, so ang mga tao nagpinatyanay. Unya, ang hidden agenda ni Satan mao nag-ingon sa John chapter 10 verse 10, the thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. And this God the Almighty is being misunderstood. Ang uban naghuna-huna Sir Plong nga ang Dios mo'y nagpatay, pero dili di ay. Kay ang Dios gugma og ang iyang kaluoy walay katapusan. Maski pag unsa kadautan sa tao ang Dios dili mo patay, pero kung naa may kamatayon, it is the activity of Satan. The thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. So naay mga inventions nga nahitabo nga the only hidden agenda is to kill. Ang sakyanan, eroplano, barko ug jeep. Will of God ba, Ma'am Beauty, pagbuot ba sa Ginoo, Ma'am Bibian? Yes or no? Ang eroplano, barko ug jeep, pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? So no siya. Ang tawag na people's intelligence, gihimo sa tao.
Pero ang God's principle, God's prescription, walay pollution. Oh, ang resulta ng ang resulta sa eroplano, barko, jeep na itambutso. Unsa mo gawa sa tambutso? Aso. Oh. Pero okay ra ng aso kay naroon sa likod kung ingong sakyanan na itambutso sa likod raman, ang problema kung ang tao magbutang tambutso sa baba, sa tambutso sa baba, sigarilyo no? Sigarilyo. Saada na siya ha. So ang God's prescription, ang atong imnon unsa raman? God's prescription, unsa raman imnon nato dapat? Ha? Unsa raman imnon? Tubig ra. Pero ang people's intelligence, people's invention or people's idea naghimog kape ug coke manong inom tag kape ug coke so manang mutaas atong sugar diba sana na siya mga higson so lahi ang people's invention lahi ang God's prescription so ang God's prescription is absolute good no mixture of evil so anything no manang ningon ni Jesus sa John chapter 10 verse 10 I come to give you life and to have it abundantly so ang the only objective of Jesus Christ is to give us life ra yun. Pero for the meantime, na ining kalibutan na, shorter lamang atong lifespan, mamatay man kita bisag unsaon, but praise the Lord, the most important na atong gi-desire is resurrection of the righteous. Kanang gitawag eternal life. So ngano man nga kita ang uban naghunahuna nga kanang people's invention ra na siya or people's kanang intelligence kanang lain-lain ang atong pagtulunan. Lain-lain atong pagtulunan. Pero ang Ginoo na isa gitawag God's principle. God's principle. So, karon makasasala man kita tanan bisan unsaon. Kay pag ingon sa Ginoo nga do not kill, mo patay man gyud ang tao. Kani gi-magnify na ni Jesus bisag mo ingon ka kwanggol tunto buang sa ingnon nimo imong silingang buang-buang man eh. Nakapatay na ka na, nakasalang pagpatay. Unya, niingon ang 10 commandments nga do not commit adultery, pila ka buok asawa ang asawahon. Pila ka buok? Di ba isa lang? Pila ka buok ang pamanahon? Di ba isa lang? Di ba? Kay do not commit adultery man. Pero ang people's intelligence, pwede man mga sawag daghan. Pwede man na-develop ang gitawag nga human rights mao nang divorce. Mag-divorce ang tao. But God's prescription or God's principle, only one wife and one husband. So kita, tanang magkasasalata, di-magnified pa yun ni Jesus. Mga awa, magko'y kabit. Okay ra, wa mo ko ng minyo, okay kabit. Pero, kung nakatanaw di ka usa ka babae nga naibog ka sa imong kasing-kasing, according to Jesus, you're already committing adultery. So, kita tanan sad-an ta kay wa may tawo nga dili kuan kanang mga lalaki, di ba? Kung ang mga lalaki kumutan og TikTok niya na magsayaw-sayaw nga naghubo, maibog man. So nakasala na, nakapanapaw na. So kung kita nakapanapaw, unsa man, nakasupak ta sa sugo sa Ginoo. But praise the Lord, ang nakanindot lang kay sa di pa moundang atong ginhawa, makahinulsol ta sa atong mga sala. There is only one agreement nga ikaw pasayloon sa Ginoo. Siguro sa tawhanon nato nga mga biases mga tao, sige kinahanglan ka mag-appeal ka ani sa amo ang grupo para maluwas ka. Mag-anin imong himuon, kinahanglan magsimba ka permi, kinahanglan magtuman ka sa sugo sa Ginoo, kinahanglan di naka magbuhat og binuang. Pero there is only one agreement of God nga pasayloon ta sa Ginoo. Kung maghinulsol ta sa atong mga sala, mangayo tag pasaylo sa Ginoo, tingali di na nato maihap ang mga sala nga nahimo nato, pero mayon ta Ginoo pasaylo ako sa mga sala. Pero unsa ra may paagi nga para pasayloon ka sa Ginoo? There is only one agreement. Pasayloa ang nakasala sa imuha. Mga igsoon. Of course, we have different mga ideas on how para maluwas, but I want to tell you, the real doctrine of God is salvation is by grace. Giluwas na tatanan ni Kristo diha sa dugo sa cross, sa Kalbaryo nga gibitay siya sa cross, giluwas na ta. Nya unsa raman ang himuon nato ingon nga luwas na. Kita nga giluwas, ato na lang sundon kung unsay gusto sa Ginoo. Pero remember, dili ang imong pagkabuutan, dili ang pagtuman sa sugo sa Dios, dili gumikan kay di na kamukaon og mga karne or di na kamo sigarilyo, ang kaluwasan is grasya sa Dios. Ako nagato in my personal conviction nga maski pagkusog ka man ni garilyo, maski pagkusog ka mong inom tanluay kung sa wa pa ka naundang yung ginawa niya, kahinulsul ka,
Ako nagatuo nga ang Ginoo gugma ug andam mulo sa to. Say judgmental ra kay ta. Hunahuna na to kini palahubog di ni maluwas, di ba? Mao man ato mga hunahuna. Kini daghanig uyab di ni maluwas. Naay joke nga istorya, joke rin ha. Pag abot sa langit, ingon man ditong naa ditong Madre kay naluwas siya. Na may prostitute po dito. Naaman ang panito, mga prostitute na luwas man po. Mga kaigsunan, ang kaluwasan sa tanang tao nga makasasala. The more nga dako ang imong sala, the more nga ang gugma sa Ginoo naa sa imong hadiya. O kung ato nang gibati nga kita sad-an, the more nga ang grasya sa Dios maana ka nato mga kaigsunan. So I hope nga kini it's a reminder sa matag sa kanato. Ako nagatuo na si Attorney Richard Wayan, ma-recall nako nga na-admit ni siya kadaghan. Ako as a chaplain, sa di pa muundang ang ginhawa sa mga pasyente, kahinulsol na siya mga igsoon. No? Kita, sad-al man kita, no? Nayusahay, nag-away ta sa atong igsoon, kay ang yuta nga gibaligya, ang 100,000 lang, niabot na mag 10 million, niya, wala tatagai, suko kay ka. Ang uban sa to, mag-hire o ka ng DDS para ipapatay ni mo imong igsoon. No? Suko ka. Niya, maglisod na lang kang ginhawa, di na ka gusto makakita sa tao nga nakasala sa imuha kay di ka kapasaylo. But I want to tell you mga kaigsunan, masking pag unsa ka dako nga kuha na to, no? Niining kalibutan na, masking pag unsa ka pag-antos nato, basta di lang ta mo diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ako nagatuo nga ang himaya nga giandam sa Ginoo sa tua, unsa man, dili ikabugti sa tibuok kalibutan nga kwarta yung maangkon. Manang ningon si Jesus, unsay kapusalanan sa usa ka tawo na maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mawagtang ang iyang kalag. Musugod ba ka mambibiyan nga tagaan kag 10 million karong orasa unya usa na lang katuig ang nahabilin sa tong kinabuhi? Dito musugod, di ba? Bahala gidialysis ta permi basta mabuhi pa gyud hangtod, di ba? Pero mao ni sa mga kaigsunan, musugod tag sa dili, muabot og yung panahon nga muundang atong kinabuhi. Pero ang akong awhag sa inyo ha, kung nay nakasala sa inyo ha, pasayloa sila mga igsoon. Mauro gina siya, no? Kita naamatay laylay pamaagi nga ang tao maluwas nga kuan sa tawhanon nga pamaagi, pero ang pamaagi ra gyud sa Dios nga kita giluwas sa iya ra yung kamatayon diha sa Kalbaryo sa cross, no? Nga dili walay specific nga religion, tawhanon ra nato na nga that is only people's idea na nato na nag-separate ang mga religion. But in the sight of God, we have only one God. We have only one prescription and one kanang itaw principle nga ang Dios gugma, no? Usbon ako 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. I hope nga kini nga reminder sa matag sa kanato, because tawhanon nga kahimtang natay mga kaaway nga gihambin gibatunan, usahay actually the greatest enemy nga we need to conquer is ourselves, ang atong kaugalingon. Pero kung naa si Kristo sa tua, niingon si San Pablo sa Philippians 2:5, let the mind of Christ be in you. The character, the behavior, or the attitude of Jesus Christ. Pagka mapinasayloon, mahigugmaon, ug mapainog sa anon. Ang pinakakuan diha sa di pamundang atong ginhawa, kanang makapasaylo ta. And then, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, to die is gain. Mamatay ta anytime, sa karong orasa, ang kamatayon, ginansya. And the greetings is, congratulations, kanatong tanan, nga mamatay diha sa kamot sa Ginoo. Ang Dios, magapanaling mag-ampot ha, duko lang itong mga ulo, mga igsoon. Dalay ko nga Dios, amahan na mo nga nakasalangit, niining taknaa, amahan sa kahaponon, luyo sa kahimtang sa imong anak nga si Attorney Richard Wayan. Kami amahan, nagpasidungog kanimo. Salamat sa kahigayonan nga kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Among nasabtan amahan nga ang kinabuhi walay siguro apan ang kamatayon sigurado. Nasabtan pud namo amahan nga walay kapuslanan nga maangkon namo ang tanang butang sa kalibutan apan malaglag among kalag. Apan salamat na bisan kami makasasala, bisan kami rebelde sa imuhang kabubuton, apan gumikan sa kamatayon ni Kristo sa krus, kami adunay kasiguruhan nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, makapuyo na ng gingharian nga imong gitagana nga didto wala nay sakit, wala nay kagulanan, wala nay panag-away, ug wala nay
kamatayon. Kung maangko namo kana amahan, kung kami maghinulsog sa among mga sala, mangayog pasaylo o pasayloon sab namo ang mga nakasala sa mga. Ani ay mong anak Ginoo, akong giampo ang mga sakop sa panimalay. Ginako sila ma-mention tanan amahan, pero ang Uwayan family o ang tanan nga niya karon dinhi, giampo namo nga padayon i-provide nimo sa ilahang mga needs, financial blessings amahan, material needs ug labaw sa tanan, spiritual blessings nga mohatod sa kinabuhing walay katapusan. O gitugyan namo kining tanan amahan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas, sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. God bless you. Sa ngalan sa inyong mga Thank you very much.